Parating na sa UAP Station. All aboard the UAPSA train. Choo-choo! So, ito na naman po tayo. No? Umabot pa tayo ng episode 3 talaga. So, yung last recording natin was ano pa, diba? Last year. Yeah. Ngayon January. So, for this 2025, syempre, bigatin uli yung magiging guest namin. so, welcome again to UAPSA Mapua Podcast. And today, ano bang topic natin ngayon? So, yung mga guests kasi natin, mga bagong graduate lang, and they're currently apprentices at some companies. So, we would like to dedicate this episode to their post-graduation life. And mukhang magagaling naman mag-introduce itong mga to. Kaya gusto ko sanang sila na lang mag-introduce sa'yo. So, isa-isa. So, can you guys introduce yourself? Ate Pia? So, hi everyone, to those of you watching. My name is Pia Manila, and I'm currently working in Barkan Architecture. Hi guys, it's me, Micaela, and I'm a 24-year-old architectural apprentice that came from Plaza & Partners and WTA Architecture and Design Studio. Hi everyone, I'm Luis Reyes. I am working as a creative staff too, junior architect at Royal Pineda Architecture and Design. Grabe, ganito pala yung feeling marinig mo personally, Micaela. Sa pong watermelons. So, of course, we would like to also introduce ourselves. So, I'm Sean, your host for today. And I'm Reinhardt, you also host for today. okay, so we would like to move on sa first topic. So, syempre, lahat naman tayo dito Mapuans, right? Lahat kayo nag-graduate from Mapua. So, of course, known naman kasi yung Mapua as one of the, let's say, harder universities compared sa iba. And knowing na ano kayo, diba? Whole college life ninyo, core term. So, halos wala talagang break. Yeah. Trisem na ngayon. Yeah, this year lang. Oo. Currently, ano kami? 5th week, right? 5th week ng second term. So, kung kung core term, siguro mga to, patapos na yung second term. Ilang weeks na ngayon? So, sorry for asking, ilang weeks na ngayon? 14 weeks. Okay. Minsan nakakahinga kami ng mga ilang araw na. It's like, mas may pahinga na kami ngayon. Ayun, so, kamusta naman yung mga experiences nyo sa Mapua nung college pa kayo? Experiences. Me, personally, medyo mahirap, of course, since yung quarter. Parang ang pahinga nyo is yung enrollment, diba? Yung enrollment na yun, na 1 week period na supposed to be pahinga mo, no? Pag-enroll mo pa, tapos pipila ka pa sa saan nga yun, sa gym, pila ka pa dun. So, yung entire experience ko sa Mapua, parang it's a collective experience naman na mahirap talaga siya. Because yung puyat, yung stress, diba? But overall, parang I needed that experience to excel in what I do now. Parang yun. Ikaw ba? Ako, so ikaw naman, di ba, sa'yo na yung stress. Sige, actually, pero hindi, ako rin naman, na-stress din ako ng sobra. So, ang isa rin namang na-experience ko is fun. So, fun, yes, yun. fun. Dahil alam natin na parang medyo relatively smaller yung architecture school dito sa sa Mapua compared to sa UST, ganyan. Parang nasayahan din ako kasi kilala mo talaga yung mga friends mo lahat. Friends mo talaga, parang kahit kabilang section siya, ibang section siya. So, kahit ibang year. Oo. So, I think yun din yung relating sa work rin, na parang yun yung na-appreciate ko sa Mapua na parang binigyan niya ako ng way na parang mas madaling makipag-usap sa work, ganyan, makipag-communicate, socialize, yan. And ayun, syempre nga, nahirapan din ako kasi nga 11 weeks, di ba? Parang every week minsan may plates, lalo na sa Viscom noon, grabe. Yes, every week may tas lagi ako late. Oo, so yun. Lagi may minus. Oo, talaga. Tinano rin tayo noon. Parang feeling ko, naging good experience din yun kasi pag sa work na parang may deadlines ka rin na dapat na hindi mo talaga dapat ma-miss. Wala nang minus na. Wala nang minus. So, yun. May guwak ka na ganun. Oo, yun. Yun yung naging experience. As for me naman, kasi may impression talaga kapag pumasok ka sa Mapua
wala ka na mga asahan na parang madali lang talaga doon. So it's a great opportunity din kasi available yung mga vlogs katulad nung napapanood natin. Actually, laking help din actually. Ang laking help nung makanood kami ng vlogs, nung glimpse kung ano nga ba yung parang internals, kung anong nangyayari sa Mapua. So in a way, parang pagpasok namin dito, kasi sila yung mga senior namin. So medyo, may alam na kami kung paano yung galawan. So alam namin na hectic sa Mapua, so yung workload, alam natin yung hirap talaga siya, ganun. So nung experience ko sa Mapua, it's like a training ground talaga. Alam ko mahihirapan in terms of academics and time management. So I needed a little bit of a breather. So nag-join ako ng organizations to balance it out, para hindi lang puro academics. Parang medyo, merong social life, kahit konti na, kahit work na rin. Actually, yung orgs na yan, medyo nasobrahan ako sa pagsali sa mga orgs actually. Major, Oo, like student council, UAPSA, math, SOC, cheerping. So, ang dami, sorry. major, extracurricular. Wait lang. To be fair, parang nag-ano lang ako, tag ng tryout. Tryout lang. Hindi ko na kinaya kasi grabe yung puyat ka dito, tapos ang aga ng training, so pass. Kasi may schedule pa yung Oo, may schedule, gabi, tapos uuwi ka, pagod ka, tapos may gagawin ka pang plate, so talaga kaya. Hirap nga nun. So, na-mention na nga yung org life. I mean, yung how orgs and yung pagsali ng student council helps sa social life ninyo, right? How would you say, how do you think it affected your social skills naman? Kasi Transition tayo. Siguro maganda siyang avenue, no, para parang nakakatulong talaga siya kung paano ka makihalubilo sa ibang tao, yung pakikisama mo sa mga orgs. Parang kasi I joined UAPSA. Parang first year ako noon. I started as part of the organizing committee. So yung dun pa lang, yung mga nakakasalamuha mo is mga higher years, seniors. So parang noong una actually nahihiya ako, like dito lang. Hindi ako makikipag-usap sa inyo, bigyan niyo ako ng gawain, tutulong lang ako. Pero yung magandang magandang makipag-network kahit yung even yung mga small talks lang. Kasi kapag natutunan mo yan very early on in college or maybe even in high school, it's kind of like the stepping stone sa pakikipag-network kapag nagtrabaho ka na. Kasi lahat ng klase ng tao makakausap mo, from the lowest of the lowest up until to the 5% na mga elite, diba? So I think malaki siyang tulong for me na yung mga orgs, pagsali sa mga orgs, pagsali sa mga communities, magandang experience siya and magagamit mo talaga siya in real life. Ako naman, nabanggit mo yung diba, parang connection. Yes, so, connections. I think isa rin yun sa regrets ko na hindi ako nag-org. Nag-try ako mag-creative committee before sa UAPSA. Pero nag-stop, parang isang pugmat lang ata yung naging involved ako, tapos parang nag-ghost na ako. So parang isang regret ko yun na hindi ako sumali sa mga extracurricular activities na kasi parang na-observe ko yung mga ngayon, kunwari sila, shoutout sa mga organizers, parang na-realize ko na pag kinakausap ko sila, yun na rin yung medyo ginagawa mo in real life, diba? So parang parang upgraded training ground tong organizations, ganyan. Kasi kunwari, so, kahit simple yung pag-email mo, talking professionally with external parties, itatrain talaga niya kayo. So I think organizations and joining different communities can also, enhance your networking skills, connections, which is very important when you already go to the real world. Ganun. So, yun. So, yung sa 3 years stay ko ng Mapua, parang full-time student talaga ako nun, as in aral lang. Tapos nung pagbalik ng after pandemic, nagbalik na yung face-to-face classes, doon ko na-realize na, parang kailangan ko i-break yung monotony. So, nag-decide ako na yung last year ko dito sa Mapua, parang spend ko na lang siya as tumakbo ako as an officer sa student council. So, ginamit ko yung last year na yun to gain experience din kasi parang hindi ka kasi mag-grow pag makita mo yung future. Kapag architecture student ka na nag-aaral ka lang, parang sheltered ka lang. Sheltered ka lang. Parang ang pangit nun. Parang how will you market yourself as architect? Kapag may skills ka nga pero hindi
mo alam kung paano ibenta yung skills mo. So, yung mga ganong aspect, natututunan yun outside the school or outside the classroom. So, natututunan mo yun sa mga organization when you interact with different kinds of people. At saka yung different year levels din. Since nabanggit niyo po yung pandemic, no? Mga anong year po kayo nun nung mga 2 years online ba yun? Mga ganun. Third year tayo na. Third year. Magta-third year. Magta-third. Very challenging din yung panahon na yun. Pero may mga nagsasabing mga graduate lang ng mga online class, 'di ba? Medyo may mga yung mga memes. Ay pumasa. Paano ka mag-aano? Actually, medyo na parang paano ba? Parang ako yung nahirapan para dun sa mga magfo-first year. Tapos, online sila. Tapos nakita ko yung mga post ni Ma'am Miraflor na magkaklase siya, tapos, di ba, online, tapos kita. Parang ang hirap nun for us students kasi hindi mo personally ma-approach yung professor na tama ba yung ginagawa ko? Or paano, kayo ba? Ano bang, sorry, nagtanong na ako. I mean, anong experience nyo? Pumasok ba kayo na fully online na agad? Or First year online? Online kami. Yun. So, second year kami nag-start nung face-to-face. Mahirap yung first year kasi yung ibang prof, mahirap din kausapin online. Kasi clueless ka kasi, di ba? Pag first year ka. Mahirap din magtanong since first year puro graphics, di ba? Tapos hindi mo kilala yung mga kaklase mo. So, online lang. Mahirap ba makipagkaibigan doon? Online. Yung social. Minsan nga nagulat ako. Discord. Pagpasok ko online, pagpasok ko face to face, ay iba pala siya pala. Parang ang layo mo sa layo ng picture mo. Minsan may Parang naka-times 10 minsan may yung tumatawag sa akin. Joke lang. Grabe, may pinapanood. May tumatawag sa akin, Reinhardt. Ay, sino ka uli? mga ganung. Pero kamusta yung graphics sa first year? Ay, yung graphics first year, medyo, yung prof ko nun kasi parang naka-camera kami minsan. Tapos, Ilan yung camera yung dalawa? Oo, ganun, naka-zoom, tapos nakikita yung gawa namin. May mga mahirap din siya kasi tutukan. Tapos wala kang mga kasamang gumawa sa bahay. Mas boring. Walang Walang visual sa kasamang classroom na Oo, paikot-ikot. Kasi kami dati, parang habang nasa classroom, iikot-ikot. Oo. Nasa ka na, anong ginagawa mo? Paano mo yung nagawa ngayon? Ano yan? Ay, gano'n pala. Tsaka mas okay kasi natuturuan mo sila, natuturuan ka rin nila in return, di ba? Pero may exchange of ideas. Oo, may exchange of ideas. The best thing about face-to-face classes. Yes. Sobrang immersive nun. And Immersive. Online can compare to Hindi, face-to-face. mahirap talaga. Iba pa rin talaga. Iba pa rin yung face-to-face. Ay, Ate Luis, pala, wait lang. So, na-mention mo yung SC, di ba? Yes. I think, nag-CSC ka din nun. Right? So, if I remember correctly, ikaw yung isang host nung MDA namin. Yung Spades and Oo, Spades work. Ay, sorry. Ay, kayo. Parang in less Okay. than a year na kasi parang around October or November yung parang time November yun. na ata. So that time kasi parang patapos na yung koral namin, sabi ko bored ako, magkamalag ako. So ayun, dun ko kayo unang na-interact. So after a year parang ang bilis kasi kayo naman yung nandito ngayon tapos nag-organize mo. So, yung SC, paano mo naman na-handle yung yung pag-manage nung org life, SC life, and yung academics? Important din kasi when you choose yung people na parang same goals kayo. So, yung mga kasama ko sa SC during that time, sina Aldrich, sina Pao. So, yung workload namin halos pare-pareho lang kahit magkakaiba kami ng professor. So, yung time namin, nagmamatch naman. So, kahit nagtitesis kami ng hanggang kunwari mga 8 p.m. or 9 p.m., nakapag-meeting pa kami ng mga 12 a.m. break, parang ganun. So, parang breather din talaga kasi kapag merong org ka eh. Kasi parang pag-thesis, parang nakaka-pressure din kasi kapag kaharap ng laptop. Kasi isipin mo pa yung thesis mo or yung progress ng kaklase mo kung kung makakapagpasa mo ba sila. Tapos ikaw ito pala kasi may iba kang ginagawa. So, kapag yung mga tao na kasama mo, parang same goals kayo, parang less pressure kasi yun. So, at that moment din, parang namamanage mo rin yung time.
friends talaga pinaka-importante minsan. Pag sama-sama kayong tataas, sama-sama ang lulubog. Sama-sama kayo lulubog. Wala nga angat. Wala. Ay, si Ate Mika naman po, paano niyo po pag sa vlogging and akad? Po. To be honest, actually naging active ako nung vlogging nung pandemic. So, tulad ng sinabi niya, 'di ba, parang i-video yung gawa, parang sa ibang prof ganyan. So, ako din noon dati pinipicture ko. Sabi ko, ay, pwede to pang vlog ganun kasi nagvo-vlog na ako nung buhay ko. Nung parang kung ano lang nangyayari sa buhay ko noon nung mga senior high pa lang kasi parang gusto ko siyang panoorin ulit. Yung parang alam mo yung documenting your 20s ganyan or your teenager life ganyan. So parang yun lang yung purpose ko talaga. Tapos nung pinipicture ko na, sabi ko parang okay rin siya. So, ayun, naggawa ko ng parang mga a day in my life as an online class. Malaking tulong na actually. Kasi pinapanood ko yung vlog mo nung first year tayo. Lalo na yung sa Visco. Oo, yung Visco. So parang ayun na naman yung frame. Parang paano ginawa niya dito? Anong colors ginamit niya? Okay, maganda. Yun. So, parang napagsabay ko lang siya in a way. One, dahil sa pandemic, doon ako mas naging active. And two, for me, dapat alam mo lang rin yung priorities mo. So, dati kasi nun, parang isip-isip ko lagi, parang kapag nag-video ka, hindi mo makakalimutan yung memory na yun. Parang ganun. So, medyo memory hoarder ako eh. So, parang ginamit ko yun as an avenue to create and parang to share din. Since madaldal rin naman ako, sabi ko, ay, marami akong masasabi. Marami akong gustong ganyan. So, sabi ko, parang nagme-marry yun into content creation. So, ayun, na-manage ko yung time ko ng knowing just my priorities and kung gusto mo talagang ginagawa mo, you'll really find the time for it. So, sa mga gusto dyan mag-vlog, alam ko marami na rin kasi gusto mag-content creator, go lang kasi parang, yun nga, nagiging community rin siya eh, which benefits everyone. Parang, kunwari, kapag nag-content creator ka, parang may exchange of ideas ba, di ba? Nagsa-circle back sa kanina na magkaka-exchange of ideas din. And marami tayong ma-sharean, maraming matutulungan and manonood ka. Actually, nakakatuwa kasi super consistent mo sa like, sa parang napanood mo talaga yung mula first year niya hanggang yung apprentice siya, di ba? May video siya. So sabi ko, parang asipag naman ni Mika. Parang tuloy-tuloy. Parang lang yun. Tuloy-tuloy yung vlogs niya. Parang mapapanood, parang feel mo tuloy super close na kami. Kasi, di ba? Kasi napapanood mo siya lagi. Madali yung part ng life. Oo, gano'n. Pero may mga part po kung hinahanap kay Ate Mika may mga kunyari, this is Jordan. Parang kulang po. Kulang daw, dagdagan mo raw. Hindi kasi part 2 pa lang ata yung wala pa yung last. Oo, kasi parang yun din naman yung minsan parang ayoko balikan. Parang kaya hindi rin ako nag-upload naman ng about Arky. Kasi parang ayoko pa rin. Parang dramatic tong thesis. PTSD. Oo, yung pero never pwede kayong magtanong actually. Oo, pwedeng mag-message or ganyan. Pag sa IG nag-post sa IG yan, sumasagot ako sa IG. So, may mga tips ka naman sa mga balak mag-vlog. Like, kung paano nila siguro mamamanage yung time. Since po kasi, nung graduate po kayo, parang wala na pong vloggers. Wala ba? Nag-search. po kami sa'yo. Oo nga, kayo. May iba pa ba nag-vlog bukod sa'yo? Hindi Arky, may kakilala ko. Engineering naman yung isa. This time. Ayun, feeling ko yung tips ko sa pag-time manage is time blocking. Sobrang technical no? Tapos basta parang dati, may calendar ako. So lagi doon, parang may designated time of the week ako na mag-edit. For example, weekend, Saturday, yan, editing day ko yan. So talagang deep work focus ka ganyan. So parang minsan, dapat diba every week ka mag-upload, parang yun yung sinet mo. Kung hindi, parang just be forgivable. Forgive mo lang sarili mo and just continue. Parang, don't be too hard on yourself na kung hindi mo nagawa, hindi ka na ayun, so in terms of time management, okay lang na mag-try until you know what really works for you. Parang yun yung tip ko na wag kayong mapagod mag-time management. And ayun, lastly, dami. Parang last na time management siguro is wag kayong maging sobrang perfectionist. Kasi yun yung sakit ko before na parang
ay, parang ang gulo ng buhok ko dyan, ang pangit ko dyan, ang pangit ng sinabi ko, ang gulo, ang pangit ng... So sa ending, parang wala ka nang Oo, matapos, kakakat mo. Parang kunwari, nung pinanood ko na yung video, na-film ko na siya, pinanood ko yung video, parang, ay, hindi to worth it. Parang, pero, pag na-realize mo pala, nung pinanood ko siya after 1 year, parang okay naman pala siya. Oo. So, ayun, wag Si kayong... OA ka lang Oo, si minsan. OA. Sobrang critical mo lang pala sa sarili mo. So, parang, ayun, isa rin tip ko na nagko-connect sa time management is huwag kayong maging sobrang perfectionist kasi makaka-affect. Since imperfections din naman hinahanap ng yun. natural, yung makaka-relate din sila. Sabi nga raw nila kaya TikTok sumikat. Kasi di ba parang sa TikTok, hindi siya super scripted. Parang raw lang na video mo lang. Or Tsaka go actually- with the flow niya. Umikli kasi yung attention span ng mga tao. so, puro nasa TikTok na short, lang talaga, short videos lang talaga. Napagod sila sa atin. Naubos bigla yung social battery. So, ang dami mong nasabi doon. And I think, hindi, I know that naman in a good way. I know that in a good way naman. So, I would just like to emphasize doon sa time blocking. Paano mo siya nagawa effectively? And how did you effectively paano mo siya nasundan? Kasi diba time blocking, kunyari may calendar ka, tapos you would have to put yung time, tapos may blocks kasi doon, diba? Na parang, ano yung task na gagawin? Oo, na parang Paano mo siya nasunod? Feeling ko, kasi parang napanood ko lang din to. Share ko na lang din napanood ko. Parang deep work raw talaga na parang avoid any distractions. For example, sinet mo yung time mo na 10 to, kunwari ngayon, 9 to 1 or 9 to 12, ganyan. Mag-film ako ng podcast, ganyan. So, avoid any distractions. Kasi pag na-distract ka in the middle of that, tatagal yung work mo, tapos hahaba and all. So, parang it's more of a discipline din sa sarili mo to, na para masunod mo. Parang, may nabasa rin kasi ako na you should trust yourself na, parang dapat sundin mo yung sinet mo sa sarili mo. Kasi pag di mo yun sinunod, mawawalan ka ng tiwala sa sarili mo na parang, tend to kaya ko ba talaga yan? Dati kasi hindi, parang gano'n, na parang May doubt ka. Oo, magkaka-doubt ka. So, you will feel medyo inferior to yourself. So parang it's a battle within yourself rin Yun ang talaga mahirap lagi. actually. Oo. Yun ang mahirap. So, Pagsarili ng ayun. kalaban. Try, kaya sabi ko kanya, parang try lang ng try na kasi wala namang perfect, diba? Kahit ako naman tamad minsan. Parang, kaya, wag lang tayong maging super hard sa sarili natin kasi kaya natin yan. Parang, kaya natin yan. Ikaw na lang yung kakampi mo, di ba? Kung Sarili mo na lang maniniwala sa sarili mo. Kalaban mo pa si self, no? So, medyo mahirap yun. Si self naman, no? Ganun. So, gusto ko talaga yung sinabi mo na don't be too hard on yourself. Kasi madami talagang times na diba? As architecture students, we tend to be perfectionists talaga. Like, we want everything to be perfect. Let's say, yung space nito, tama ba to? Tama ba to within yung standards, ganon? Kung mukha bang okay yung color scheme, yung mga ganon. And I think na most of the time kasi, hindi na yung pinapansin ng mga profs natin, no? More on the lang talaga, more on yung planning ng spaces, kung it looks generally good. And I think that one of the things that we can learn from yung sinabi mo is to siguro don't be too hard on yourself na, and to just focus on what you're doing, right? Focus talaga. Focus sa group. Napakaraming learnings sa college naman. So, while we are shifting to the real world, postgraduate, so, Ate Luis, ano naman po yung parang naging challenge? Anong difference yung from shift? Siyempre may mga kakaiba naman po nangyari. So after kasi nung yung transition period namin from Corel, tapos yung waiting for yung graduation rites, it's amounting to 3 months. So ang tagal nun. So pinan ko na parang magpahinga lang talaga. So some of my classmates agad sila, nag-apply agad sila after matapos yung Corel, kahit wala pang diploma. Ganun. So nakaka-pressure talaga. Tinamaan ako doon. Papahinga ba? Ginawa ko na dine-activate yung Instagram ko para wala akong makita. Mapipressure kayo na parang may trabaho na sila. Ano kumikita na sila. Oo.
Nakita niyo sa bahay. Nasa bahay pa, nag-scroll. So, yun. So, yung transition period na yun, ang ginawa ko, nagsali ako sa research competition November, then December, while waiting yung congratulatory message. So, nung nakuha ko na yun, sabi, okay, mag-apply na ako. Parang ganun. Tapos, tinanong ko yung friends ko, nag-apply na kayo? Yung sabi na, hindi pa. Sabi, ako hindi pa. Naghanap ako ng medyo Karamay. Friends ulit. medyo late. So, sabi nila mag-apply daw sila after graduation. Kaya sabi ko, sige ako rin. So, medyo yung timeline ko talaga, late na talaga siya compared dun sa mga iba na after Corel nag-work na. Ako talaga, tinake ko yung time na yun para to regain yung energy. Kasi after yung Corel, parang medyo na-burnout talaga ako nun. So, parang hindi ko muna ginawa yung mga things related to RP. Then, nung nung parang graduation na, parang dun ko lang na-realize, need ko na pala mag-work. Kasi parang, so, yun, yung transition na yun, ginamit ko siya to parang spend time with myself. Kasi nung college, kasi parang puro aral lang ganun. So, ginamit ko rin yung time to build yung or prepare yung CV, portfolio, tapos nag-apply lang ako sa isang art fair. Deserve din naman natin magpahinga after alipinin Oo, ng... Can I add din, no? Yeah, sure lang. Yung, tawag dito? Yung pag-work agad, like after ng... After Corel. Kasi ako nun, naghihintay na lang ako mag-blue yung Corel. Oo. naghihintay ako mag-blue. Sabi ko, parang wala na akong ginagawa, nababoard ako. Sige nga, play nga ako. Eme lang, upload lang. Send ka lang ng send ka lang ng portfolio. Parang natanggap ako agad. Parang hinihintay lang nila yung kailan ka ba gagraduate. Sabi ko, next month, ganyan. Sabi ko, sige. So, nagulat din ako na tinanggap din ako agad, di ba? Na hindi pa ako fully talaga na nakakapagpahinga. Which is siguro yun yung mabibigay ko sigurong tip sa mga nag-aaral pa, no, na pahinga muna kayo. Oo. Like, maganda yung ginawa mo na nagkaroon ka talaga ng break, talaga na pahinga yung utak talaga para hindi ka yung tuloy-tuloy kasi medyo nakaka-burnout siya. Calm before the storm. Oo, maganda yung kapag isip-isip ka muna. Actually, ibang office mates ko sinasabi nila mga 1 year sila muna bago nag-apply, ganyan. Talagang sinulit nila kasi alam nila once na mag-apply na sila, once na magkaroon na sila ng work, tuloy-tuloy na yun. Retirement na yun. Tuloy-tuloy na yun. Oo, walang pahinga. So, parang maximize nyo yung break nyo before kayo So, Ate Lu, may mga ka ba? Parang mga na-explore na new things during your break? So, nung break ko talaga, sumali ako sa Comelec, then research competition. So, medyo inayos ko yung thesis ko into some simplified na editorial form. And then, trinay ko din mag-explore ng mga rendering softwares. Kasi, nung nasa Mapua, uso kasi Enscape. Kasi mabilis. Enscape. Tapos, sinearch ko kung ano yung mga softwares na parang in demand sa mga architectural firms. So, kailangan kasi, may mga skills na kailangan sa mga companies na hindi masyadong napapag-focusan sa university. So, you have to practice it a little bit habang break time. So, ginawa ko, nag-research ako ng konti kung paano yung efficient na workflow sa SketchUp. Tapos, CAD talaga yung isa sa pinakamahalaga. And then, yung rendering. Kasi you need to find your strength din kung anong software yung magaling ka. Para yun din yung parang pag tinanong ka ng employer kung saan ka magaling, yun yung parang positive about you. Parang masashare mo din. Parang that's what makes you stand out. Like, magaling siyang Revit. Oo. Di ba in demand pa naman talaga Revit? In demand, BIM. Aralin yun na. Yeah. So anong naman siya mo yung diba, mga rendering software? What do you think is your favorite naman? What is my favorite model? So ngayon, ang ginagamit ko is D5. 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 Maganda D5. D5. Super favorite ng D5. Kasi sobrang diba, sobrang ganda ng pag-real time. Malakas lang sa RAM, no? Malakas sa RAM. Yung ray tracing na yung lighting effect. Oo, maganda. Sobrang Maganda. realistic. Sobrang dali.
ma-achieve yung mga realistic results. Tapos na yun, may AI sila, diba? Pang-enhance ng para mas realistic. Diba? Ate Mika. Ano pa pagod na sila. May energy pa kami. Parang hindi tayo nakasabay sa energy. So, usapang kayo naman po Ate Mika. Ano naman po yung mga from mga rendering software nyo, yung mga na ginagamit pala sa company? So before kami kasi studio type kami. So may iba't ibang teams handling different buildings. So every team may iba-iba talaga silang preferred. For example, may AutoCAD, meron nag-Revit, meron mga nag-ArchiCAD, yung iba pag-render nila D5, yung iba Enscape, yung iba Lumion, ganyan. So in a studio talaga, parang feeling ko there's no specific. Pero nung nag-job hunt ako before, yung nakita ko rin na in demand talaga is CAD and CAD and SketchUp pa rin. Pero they're slowly transitioning na sa Revit tsaka ArchiCAD. So ayun, suggest ko rin na aralin nyo na talaga yung BIM. And relatively mas malaki yung sahod sa mas malaki yung sahod pag BIM modeler ka. Kasi may parang job description talaga na BIM modeler ka. So if tingin mo yun ngayon, sabi ni Luis kanina na strength mo is yung mga pag-model, pag-plan, ganyan. You can also venture yung BIM modeler, ganyan. Kasi yun yung maganda rin sa Archi. Na ng different topic. Pero add ko lang na yun din yung maganda sa architecture career natin is marami kang path na pwede maging designer, BIM modeler, CAD draftsman, dancer, nagsayo na TikToker, podcaster. Actually, marami kang papasukan. Right, since nag-intern din po kasi ako sa PDB Plus Architects. Okay. And yung ginamit ko po dun ArchiCAD, nagulat ako. ArchiCAD, since basic lang naman yung alam ko ArchiCAD, bahay-bahay lang. Yung ginagawa nila dun building. So medyo maganda exposure yun. Maganda tinuruan nila ako ng mga pag nakikita ako ng ibang mga architects, ay wow, nag-ArchiCAD siya. So marami rin kasing architect ngayon na hindi pa siya alam. So kapag nalaman mo siya, parang feel mo mas advanced ka sa Ang padali ng buhay. Oo, yun din yung na-appreciate ko sa Mapua na meron tayo talagang subject for ArchiCAD, BDS Max, Revit. Nasa ibang school. Oo, wala, hindi nila nagulat sila. Ay, may 3ds Max kayo. Ang galing naman. Kahit hirap na hirap ako sa 3ds Max din. Grabe na. Unique siya. Naubos na yung energy. Ikaw naman. Ano man. Recharge ako. Wait lang, recharge muna kami. So ako rin kasi nung di ba si Luis nag-break siya. Ako kasi hindi rin. Hindi so tuloy-tuloy ka rin, no? After Corel, naghanap na agad ako. Diba? Tapos nag-reply rin agad sa akin. Tapos umokay sila kahit na hindi pa ako graduate, wala pang diploma. Tapos hindi pa nga ako pasado sa Corel noon. So parang ako, Parang kami naghihintay pa mag-blue yung Parang sabi ko, ay, pasado na ako dyan. Pasado ba? Pasado na. Ano na, manifest ay pasado na ako, mag-apply na ako. So parang ako noon, nag-work din talaga ako agad. So medyo yung momentum ko noon, like hustle. Nagasan na, na-burnout ka ba? Oo, yun. Parang na-burnout ako ng mga 2 months in, 2 to 3 months in. Kasi parang sobrang adjustment period. Pero, ayun. Pero in a way kasi kami, parang ang tagal ko rin napahinga. For me kasi sort of pahinga rin yung pandemic noon. Kasi kung nagtuloy-tuloy ako ng face-to-face na RT, feeling ko mababaliw talaga ako na like kasi bumalik kami ng Corel ng face-to-face. Ay, thesis 3 pala, thesis 3. Pero half lang siya, yung parang once a week ka lang papasok, ganon. Ano tawag doon? Oo, for consultation. Oo, tama, lang. thesis nga bumalik kasi alam ko nung Design 8, naka-online pa eh. Oo, so parang ako, medyo giyang na giyang, medyo ay parang ano na ako, uy, cut niya. medyo
Gina G ako sa real world, ganyan, makipag sa tao. So, nag-apply rin talaga ako agad. Pero, ayun nga, medyo nahirapan din ako that it caused burnout na mga ilang months in. So, tama si Luis na I suggest magpahinga talaga. And give yourself time to curate your portfolio, CV, mag-seminar ka kung gusto mo kasi malalagay mo rin yun sa CV, di ba? So, parang maano rin sila yung parang nag-interview sa'yo, curious sila, ay, na-attendan mo tong seminar na to, na anong na, ganyan. So, parang little did you know kasi na sometimes yung ibang mga companies, may hinahanap sila. And pag nagsabi ka lang ng something about you, hindi mo alam ikaw pala yung hinahanap nila. So, if it's really for you, So, kailangan mo talaga mag-yap. Oo, just put yourself out there, ganun. Actually, part na rin nung yung kaya siguro tayo nagtuloy-tuloy. Kasi nasanay tayo sa system ng Mapua. Ay, oo. Walang break. break. So, parang nung nawalan ng nung nag-iintay na lang ng inintay mo na lang mag-blow yung corel mo. Bored na agad. Bored ka na wala akong magawa. Nasanay ka na may pinapagawa sa'yo. Nasanay ka na may iniisip, nasanay ka na may ginagawa. Pero pangit din na ngayon nga po, tuloy-tuloy mo yun. 2 weeks kasi yung break ngayon, Trisem. 2 weeks? So, Sarap 2 weeks! Kami dati 1 week enrollment pa. Tapos may summer break ng 1 month sa April. Ngayon, parang bored na bored. Ano kayang gagawin ko 1 month? So, nasabi niyo naman yung burnout, diba? Paano yun naman siya na-combat? May mga iba kayong mga activity kahit ngayon, di ko alam if na-surpass ko na actually yung burnout. Kasi naramdaman ko yan nung nung thesis, nung magdi-defense na. Lalo akong kinakabahan na ako. Sorry pero grabe talaga yung yung pressure sa sarili mo na maganda yung maipresent mo. Tapos nakikita mo yung mga classmates mo na ay tapos na sila, ganyan. Tapos sila Mika kasi parang 1 term ahead. Diba? 1 term ahead siya. So, nakikita ko yung iba, gumagraduate na sila. Parang kinakabahan ako para sa sarili ko. Tapos parang dun pumasok yung burnout kasi parang meron ka laging goal na ina-achieve na hindi mo na hinahayaan yung sarili mong magpahinga. Parang puro hustle na lang talaga. So, ang ginagawa ko sa ngayon para malabanan yung burnout ko is to find your hobby. Find a hobby na hindi related sa ginagawa mo. Kasi kapag constantly, yung pa rin yung iniisip mo, feeling mo work pa rin, feeling mo about arty pa rin yung ginagawa mo. So, mas okay na yung hobby na mapipili mo is hindi super layo, pero away dun sa ginagawa mo usually. So, ang ginagawa ko ay crochet. And then, apart from that, parang I started running, I started bouldering. So, mga ganun, yung mga indoor climbing, indoor rock climbing na walang harness yan. Sporty era. Sporty era. Ate Luis naman, may mga hobby kayo ngayon na may bukod sa work, syempre. So, work. Hobby mo yung work? Ngayong nag-work na ako, doon ko talaga na-realize yung importance ng work-life balance. Totoo. Dati kasi, aral lang talaga as in. Tapos ngayon, na kada weekend, matakbo kami with friends, gano'n. Saya lang. Saya noon, saya tumakbo noon. After work, nagja-job din kami. So yun yung mga hobby ko ngayon, more on physical. Sporty era na rin. Sporty era na rin. Ako rin naman. Maganda. Hindi, ayun, ako rin, parang na-try ko rin mag-running kasi parang yung friends ko, nagkakasakitan sila, Diyos ko, Lord. So, parang ako rin kailangan ko nang maging healthy, ganyan. So, parang nag-join kami sa fun run, nag-join kami sa Centennial Run this Sunday. Tapos, may ganun pala. Pwede pa ba? Hindi ko rin. Ganun pala. Tapos parang, yun nga, sabi ni Pia, dapat away yung hobby mo. Di ba yung parang sabi ko kanina sa content creation na hindi ako masyado nakakapag-vlog na kasi naaalala ko siya na parang nare-relieve ko yung parang ganon. So, so parang in a way, masaya ako na nakakatulong ako sa iba, ganyan. Parang nasi-share ko and parang it's fulfilling yun naman. Pero at times, you need to, iba naman. So yung hobbies namin is gala, ganyan, trying new food. So, ako nakita ko yung mo.
We're kakain. Ayun, we're kakain. So, ayun na. Gumawa naman ako ng parang IG food dump lang ganyan. So, parang yun naman yung away ko sa Arky. So, sabi ko, nag-run naman ako. Pwede akong magkain ng ayun. So, yun naman yung hobby ko ngayon. Trying out different restaurants. And since pagpasok niyo po ang company, ano ba pong culture shock yung experience niyo? Sige, ako muna. Para kanina makaisip naman Nag-usapan namin kanina yan. So, ayun naman. So, yung culture shock ko talaga is, first of all, is, kasi nung first job ko sa Plaza, technical team ako. Nung college ako, hites ko yung BU tsaka BTech. So, parang ako shocked. Tama ba tong, sinaynan ko na contractor? Yan. So, parang yun yung naging culture shock ko na ibang-iba pala. Yung akala natin yung Arky, di ba? Ang layo. Plan lang. Ang Parang layo, dito grabe. yung bathroom, dito yung Unli budget kasi tayo. Oo. Unli budget. budget. Yun pala parang pag nag-work ka na, kapag nagde-design ka, dapat alamin mo paano siya gagawin. So, kunwari, dinesign mo yan. Paano mo siya i-apply? Paano Kailangan mo siya lagi kang i-construct? may logic. Hindi lang, ay basta nilagay. Wala, design ko yun. Oo, dapat may Kailangan may logic. pinanggalingan yung ginagawa. Tayo rin pala mamamroblema mag-install. So, yun, parang kailangan mo rin pala may alam ka sa construction. So, dapat nakikialam ka kahit may nakita ka dyan parang construction site. Parang observe mo lang na parang, ano yan? Parang, ayun, yun yung naging culture shock ko talaga na parang, ay, shucks, tinatayo pala talaga yung dinodrawing ko. Sobrang fulfilling. Na-try mo na ba? Like, Oo, nakita mo nag-turnover. yung design mo na nakatayo na. Sobrang, medyo naiiyak ako. Oo, as in, only picture talaga. Only picture talaga. Na story ka dyan. Like, baby ko yan. Totoo. Katawa. Ano nga yung tanong? Sorry. naman? Ano nga yung tanong? Culture shock. Ako siguro, pinag-uusapan namin kanina. Nag-usap kami about CAD. Oo. Sabi, parang ang layo nung ginagawa namin nung estudyante kami nag-CAD. Kasi ako nung college, feeling ko ako na yung pinakamagaling mag-CAD. Siyempre, mayabang ka eh. Mayabang kaya ko yan. Tapos nung nandun na ako sa office, parang may mga pinipindot sila na parang, ano yun? Parang di ko alam yun. Tapos meron silang binanggit na word. Kaya meron ako nahihirapan ako sa isa. Tapos sabi nila, ay madali lang yan, XREF mo lang yan. Ano yung XREF? Hindi tinuro sa atin yung XREF. Ano yung XREF? So Google ka, saglit, ano yung XREF? Okay, sige. Diba? Ano yung XREF? Basically, kunwari, meron kang meron kang floor plan. Tapos, ano lang yun? Floor plan lang, walang labels, walang something. As in, walls lang, furniture, lahat. Tapos, gagawa ka ng electrical. Siguro, power and equipment. Sige, power equipment. Kukunin mo na yung file na meron ka na from floor plan, tapos ipe-paste mo na dun sa parang new file mo. Tapos doon ka na mag-create ng mga call-outs nang hindi nagagalaw yung floor plan mo. So, para siyang layer na Parang nasa... layer, parang Oo, layer. layer siya na Photoshop. nasa... Parang transparency 50 na layer. Oo, transparency Tapos, hindi mo siya kahit i-delete mo yan, hindi mo siya magagalaw. Kasi nasa ibang file Nasa ibang file siya. So, parang, ito yung excerpt mo yung ibang file. Tapos ito, dito ka gumagawa. So, yun yung nakaganon. So, parang in a way, parang tracing paper. Oo, diba? para kang, yun, tawag Oo, na. tracing Para kang may paper. tracing paper. Na Naisip ko version. na, bakit hindi nila to tinuro sa akin dati? Kasi sobrang pampadali ng buhay, lalo na kung magtitesis ka na. Pampadali siya ng buhay talaga. Tsaka group work, ganyan. For example, kung may network, gano'n. Yun yung na-culture shock din ako. Oo. Ate Luis naman po. For me culture shock. naman, yung sa akin, yung parang na-culture shock ako sa kanila. Pagpasok kasi, ang iniisip ko, ano ako magiging katulad nila? Sila yung pag-computer, ganun lang sila. Alam yung ginagawa. Ano, parang, Wala silang tinitingnan ng reference, anong height nito? Anong Oo, nilalagay oo. dito? Parang ganun. So, parang sabi ko, ano yun? Tapos yung sketch up nila, parang ang linis. Ang linis, no? Ang naka-group, linis. naka-layer, Hindi ako nagtatag. Ako din. Yung interface yun. nila, walang mga commands. So sabi ko, shit, naka-shortcut lahat. Shortcut lahat. Oo. Pampadali ng buhay Oo, actually. meron. Lagyan mo ng So, shortcut na-realize lahat. ko na yun yung kailangan kong skill na matutunan sa company. So, ngayon, na-develop ko siya na, as in yung SketchUp ko din, wala na rin yung mga symbols sa kahit ano, shortcuts na lang. Shortcut lahat. Tapos yung AutoCAD din, yung XREF. XREF Oo, din, di ba? XREF. Nakakabigla, no? Hindi ko alam yung XREF. So, ngayon, alam ko na yung
Yung blocks Mga din. Dynamic Sobrang blocks. laking tulong, Very dynamic useful ng blocks. mga dynamic blocks. Sobrang, oo, yun Super talaga. useful. Mapapalitan mo pa sila Oo. diba? Kung meron ako nung college noon, parang... Ang dali ng Oo, buhay. ang dali ng buhay. Wait, tapos may na-mention ata kayo kanina about polyline. Polyline. Sige kayo. Oo, kasi dati parang di ba, syempre papakita mo sa manager mo yung plan at chinek niya. Sabi niya, sabog? Bakit sabog? Kasi Polyline. gawin mo tong polyline. Sabi ko, ano po yung polyline? Kasi yun pala yung polyline is dikit-dikit na Dikit-dikit yung na siya, isang line. buo na. So, pwede mo pala yun i-join. Kunwari, napalayan ka, pwede mo siyang i-right click join. So, parang okay din. And mas okay kasi pag clinic mo, isang wall Isang- na isang yung na lang. ano mo. Hindi na yung sabog-sabog Hindi na. siya magulo. Hirap. Isa-isahin mo pang... Hindi na let's say offset mo yung wall. Oo, offset mo. Madali, hindi yung isa-isa. So parang yun nga, yung sabi rin ni Pia kanina nag-uusap kami na feeling namin na parang yun yung nagpatagal sa amin nung Oo, una. Yun patagal. yung, tag dito yung transition period natin. Kasi ang dami nating hindi pa alam nung nandito pa tayo. Kung sa alam ko school. yan before, siguro hindi ko na kinailangan mag-OT. Oo, na parang sila nga daw, di ba yung OT nyo nung mga first months nyo, sobrang lala. Sobrang lala. 2 araw ako nasa office. Yun. So, yun, tingin namin parang dapat habang nasa college pa lang, try nyo na rin mag-explore. Explore. Aralin niya X-ref. Aralin niya X-ref. Oh, polyline, Polyline, X-ref. block. Maganda rin kasi may mga iba-ibang plate, iba-ibang software, try mo, Oo. di ba? Oo, maganda. Oo. Mayroon kasi puro Experience. sketch. Wala ano. Habang wala pa namang required na software na gamitin, mag-explore kayo. Explore. Also yung pagpa-plot. Oo. I-master nyo na i-master nyo na yung pagpa-plot. Tsaka scaling. Scale. Ay, Yan scale. yung scale. Turuan ka mamaya. Tapos, na-mention mo din yung pag-explore ng software, di ba? Kasi nga, yun yung parang, it will help you realize kung ano yung strengths mo, di ba? So, yun nga, sabi ni Ate Luis kanina, kailangan mo sabihin kung ano yung mga strengths mo para makapag-stand out ka sa company, di ba? Skill is key. Oo, upskill. Usapang ano naman po tayo. Yung mga sa trabaho, minsan baka napapagalitan na kayo. Minsan, may mga tanga moments. Mga kamot-ulo moments. Tulo mo. Mga ganun. Oo nga eh. Ay, wala. Napaisip ako. Di sobrang Kasi dami. mahirap magkamali kapag nasa work ka na. Kasi totoong buhay real na yung life. ginagawa mo. Unlike kapag nag-aaral ka, okay lang magkamali. Kasi grade 1. Oo. Grade mo naman. Grade mo lang nakasalalay. Grade mo lang. Grade mo lang naman nakasalalay. Pero kapag in real life, pag nagtatrabaho ka na, in a way, pera, buhay na ng tao yung nakasalalay. Kasi Oo. sila yung mag-occupy nung ginagawa mo, di ba? So, hindi ka parang, pag nag-work ka na, parang wala nang room for mistakes. Mag-ask ka talaga. Oo. Mag-ask. Kapag hindi ka sure, Oo, yun. magtanong ka Ask lagi. talaga. Hindi yung ikaw yung masusunod na, feel ko tama to. Pero parang kung natatakot kayo magkamali ganyan, parang may manager naman. Kasi May sa manager amin, naman. yun yung style na parang kunwari junior ka. Gagawa ka, tapos i-check ng manager mo. So parang, tapos may associate pa kami. So may parang before pa. So Oo. dalawa yung nag-check. So parang in a way, dun ka matututo sa mga Oo. pagkakamali mo na. Pagkakamali. Minsan yun nga, tanga moments mo na. Pero ayun, titulungan ka rin naman Tutulungan nila. ka Kasi naman nila. may team ka naman dun eh. So parang that's what your team is for. Na tutulungan ka niya na, ay hindi, dapat ibahin mo yung detail na yan. Hindi yan totoo sa totoong buhay. Mahal yan masyado, ganyan. Pero maganda kasi pag walang ganito? judgment eh, no? Oo. Walang judgment sa office. Hindi tulad dito na bagsak ka agad, ganyan. Kunwari mali ka, Pulang-pula yung plate oo, mo, no? X agad. Doon parang tuturuan ka for you to improve. So, yun naman yung maganda sa in making mistakes during your working life. So, At saka naman sa apprenticeship kasi, you start at the very base lang ng kunwari, corporate ladder. So, tuturuan ka ng accountability. So, yung as a team, and nag-a-assist ka pa lang naman at first day. So, yung biggest accountability nandun sa head niyo, kunwari first day or sa manager. totoo. Pero as someone na part ng group, you know na parang there's no room for errors. Oo, Kasi there's no room for errors. ang nakasalalay dun yung reputation din ng company kapag kunwari mali yung na-send out na plans. So yung ganon, parang dapat constant yung communication with your team para Totoo. pag may confusion, ask mo rin agad sa kanila. Huwag mahihiyang Pag magtanong. may magtanong, totoo. Right. Kasi Oo. minsan, yun yung mali ko nung bago ako yun. Kinikim-kim ko lahat.
Pero nahihiya ka, baka i-judge ka. Baka i-judge ako. Ba't di mo alam yan? Hindi pa yung naturo sa school. Kung ganun yung sinabi sa inyo, huwag kayong Char, i-cancel niyo siya. Bye-bye. Kasi kaya nga sila nandyan para tulungan ka. Di ba? Yes. Andyan sila para tulungan ka. Pero dapat help mo rin sarili mo. Help mo rin sarili mo. Find ways. Tapos kung di mo na talaga kaya, hindi ba magtanong ka. Ganun pala yun. Tanong talaga. Alam mo, pinaka-best friend mo dyan habang nagtatrabaho is YouTube. Oo. Totoo. Tsaka ChatGPT. ChatGPT. Let's normalize ChatGPT. So, na-mention niyo nga yung mga critics, diba? Paano na naman siya na-handle? Or like, wala naman masyadong negative na experiences naman? So far, sa akin, wala namang negative, no? Kasi meron kaming design na gagawin. Meron kaming tinatawag na design critic. So, nasa table lahat, tapos pag-uusapan namin yung design. Tapos lahat talaga magko-contribute ng anong suggestion mo, ano bang tingin mo dito sa design na to. So, in a way, parang mahahasa rin yung pagde-design mo kasi you get to give suggestions na kung ano ba yung dapat, kung ano yung tingin mo yung mali. Ang mali ko naman doon dati, hindi ako nagsasalita. Design, parang nahihiya ako na baka yung idea ko mali. Pero ang ini-encourage nila is walang maling suggestion. Like kung siguro kung medyo hindi realistic yung suggestion mo, sasabihin naman nila na baka hindi possible yan, baka masyadong mahal. Hindi ka naman i-judge. Hindi ka naman i-judge. Oo. Parang ang importante, makakontribute ka ng idea. Yun. Parang ganun din naman sa amin dati. Sa amin naman team lang, yung hindi yung buong So parang sa amin talaga, may mentor talaga ako na siya talaga yung nagtuturo sa akin na ito, dapat yung hallway mo hindi masyadong mahaba. Kasi yung mga feng shui, yung mga oroplata, yung stairs mo masyadong mahirap yan sa construction. So yun. Ako naman, I take criticisms as a learning curve talaga. Kasi kapag nakapasok ka na sa isang company or firm as an apprentice, parang yung natutunan mo sa college, theories talaga. Theories lang. As in, magiging parang zero-based talaga kapag nag-start ka na mag-work. So, yung workflow mo, nakadepende din sa company tools. So, yung design sensibility, kung okay ba yung mga design mo or yung ginagawa mo, matututunan mo naman siya sa mga mentors and sa mga principal architect and dinidiscuss nila yun. So, kapag may alam ka na parang, or di ka sure, parang be open to accept it kasi parang tinuturuan ka naman nila kung ano talaga yung sa real world versus dun sa kung ano natutunan mo sa university. Be open ka lang talaga sa, wag mo masyadong develop personally. Oo, kasi parang feeling ko guilty rin ako niyan nung una na parang alam mo yun yung nung nasa school ka parang feeling feeling tayo may alam naman tayo, ganyan. Pero nung nasa work ka pala, nakaka-humble pa talaga. So, huwag niyo masyadong dibdibin and okay lang. Lahat talaga nagkakamali. Lahat dumadaan sa normal lang. Lahat dumadaan sa point na yun. Tanong kayo lagi. Ako kahit hindi yung principal, kahit hindi yung lead ko, kahit yung mga kasama ko lang na junior project architects, nagtatanong talaga, paano ba ginagawa mo dito? Ano bang kailangan gawin? Kasi tutulungan ka talaga nila, hindi sila selfish, no? Kasi para rin sa benefit yun ng company. So, ayun. So, madami na din naman ako madami na din naman ako yung nasabi. And, madami na sinasabi. So, we would just like to go back. So, kasi madami na din mga papasok soon as Frosh. Ano mga advice na pwede niyong, mga tips or advice na pwede niyong bigyan? Or na maibigay? tingin niyo magagamit pag work na sila, ganun. Or kahit as a student din, in general, ganun. Frosh, siguro pinakamali ko nun, no? Yung hindi, nagre-rely lang ako sa sinasabi ng professor. Totoo. Kailangan yung mag-research beyond that na kung ano yung tinuturo, wag lang yun yung i-absorb nyo. Siguro nga kung nung college ako, sana tumambay ako ng mas matagal sa library. Totoo. Kasi grabe yung mababasa. Yung knowledge na makukuha mo sa pagbabasa, sa pagbabrowse ng kung ano-ano. Marami kang matututunan.
And also yun nga, babanggitin ko na naman yung panonood ng YouTube. Oo, totoo. Kasi seryoso, ang dami mong matututunan sa YouTube, even yung mga styles ng pagdodrawing, pagkukulay, nandun talaga lahat. So, mga Viscom days, sobrang Viscom gamit days, ko yan. gamit, How to no? watercolor. How to paint. How to paint, no? How to shade using. How to make bakat. Shade ako yung likod ng ano. Tapos, alam mo, tuwan-tuwa ako nung nalaman ko yung yung babakatin. Yung chalk. lalapisan mo Ay, lahat oo, ng lapis. likod. Bakat. Trace. Gaganon mo. Sobrang laking tulong. Papaprint mo dun sa Ay mo doon. to scale. Last minute plate. Naku, sinabi So, natin ayun. yung mga tips talaga. Actually, yun din ako na parang sana nag-research ako kasi before going to RT school. Kasi dati, hindi talaga dapat RT yung gusto ko. So, dapat CE, civil engineer. Parang yung friends ko nandito. Tsaka parang na-bored ako. Peer pressure pala. No hate po sa mga CE. Pero parang, kasi naisip ko mas creative person ako na parang, hindi ko malalabas yung creativity ko masyado sa CE. So, sabi ko, RT na lang. So, hindi ako masyado nag-research. Kaya nung mga first days, kahit yung materials, wala kaming alam. Tanong-tanong kami. Diba, may lilista yung prof mo minsan na, bilhin nyo to sa graphics. So, hindi ko alam na meron pala yung mga white ink. Dati hindi namin alam white ink, tas yung cutter, yung ika-cutter pala yung tracing paper. Hindi namin yun alam. So, parang more of tanong-tanong lang rin talaga. So, pag fresh ka, advice ko sa'yo is yun, mag-research ka din and magtanong ka again, huwag mahihiyang magtanong. And just broaden your your knowledge. Ganyan. And use your resources. Yun nga, ChatGPT and Dati walang ganun. Oo, walang ganun. Sobrang use your resources and walang YouTube. Sinasabi nga ng parents ko dati and mga lolo, sabi, buti nga kayo may Google na eh. Parang tayo na-realize ko. Na-realize ko tayo pala yung ngayon na buti nga kayo may AI na eh. Ganun tayo na pala yung buti nga kayo, may AI na kayo eh. Ganun, kami na pala yung generation Tayo na yung ganun. So, ayun, yun yung advice ko. Use your resources. Ako naman, after reading their responses, parang naisip ko din na as a approach, parang think long term. Kapag kunwari nag-aaral kayo ng Viscom, ano ba yung matututunan mo sa Viscom? It's not just about yung skills, it's about yung natututunan mo yung time management, yung pag-train ng eyes mo kung ano yung maganda. Kasi yung mga ganong core skills kasi yung madadala mo sa when you're working na in the future. Oo. So kapag nag-graphics ka, yun palang, pag pinapakopya pa lang kayo ng plans, dun mo marirealize Attention to detail, no? Attention to details pala yung skill na kailangan pag mag-work ka na. Foundation talaga. So foundation. So pag fresh ka, baka yung mga ginagawa mo ngayon, mahirap ngayon, pero it will all make sense din naman. Yes. After 5 years na lang. Matagal-tagal pa. 5 years lang. 5 years lang. Parang ganun. Siguro, wait lang, last na 30 years. Kung kaya mo manghiram ka na lang. Huwag ka nang bumili ng mahal. O kaya pag siguro kung may tropa kayo, mga 10, 5 kayo, pag ipunan nyo na lang. Tapos share na lang kayo. Share na lang kayo kasi ang mahal nung gamit eh. Oo. Diba? After second year, di mo nagagamitin. Totoo, yung mga markers. Hindi mo nagagamitin. So, one Unless plate lang. artsy ka talaga, di ba? Pero kung hindi mo na talaga Bumili ginagamit. nung... Masaya bumili. First year. Masaya bumili. Masaya bumili. Oo. Pero kasi diba, mga higher design kasi magta-transition na tayo from manual plates, diba? Tapos maging digitally, so more on computer na talaga, diba? Pero ano pa rin yung importance nung manual. Oo. Yung sketching. Kasi kami, sa dating company, talagang maano pa rin kami sa Mag-i-sketch sketch. pa rin. Oo. Sa amin din, actually, As in, mag-i-sketch first ka pa rin. step, laging sinasabi sa amin, always use pen and paper. Kahit meron ka ng iPad dyan. Ayaw nga nila yung kahit Ayaw ng iPad kid. Oo, gusto nila pen and paper daw. Tapos may hopya paper pa kami. may hopya Parang paper. gaganyan-ganyan. So, parang very useful pa rin talaga yung manual skills mo. Yung kahit pag straight line mo, kapag di ka straight line dun, medyo nakakahiya. Kasi yung mga, dun. Pero, ayun. So, important pa rin talaga yung... Sa amin naman, hindi kami nag-hopya paper. Sa whiteboard. Whiteboard. Tapos doon kami doon kami mag-i-sketch. Parang, kunwari, bibigay ka na idea. Sabi ko, parang paano? Sige nga, ayan mo. Papasketch sa'yo kung paano yung sinasabi mo. Tapos yung... Social sa inyo may hopya paper talaga. Kasi sabi ko anong madampot na mga lumang planta. Ay, oo, yun. Doon na mag-i-sketch.
Yun. May mga ano rin kami, mga tayo dito, yung maling print. Oo, yun, Ano, mga scratch maling print, paper, mga maling yun. print. Doon mag-i-sketch. Yun. Pag Sayang arte eh. lang, mapya paper. Oo naman. Since ano naman po, future naman tayo. Future. Kapag naging architect na po kayo, may mga plans po ba kayo? Like, sa ibang bansa, mag-architect or mag-ano po? Manifesting. Manifesting sa ibang bansa. Pero syempre kailangan, siguro hindi naman plano ko. Hindi ko balak na doon talaga magstay sa ibang bansa. Okay. Parang gain experiences lang. Pang-ipon. Pang-ipon lang. Tapos syempre eventually babalik ka pa rin dito. Dito pa rin. Actually. Masaya pa rin talaga Masaya pa rin naman dito. Or depende, natin alam. Oo nga. Ngayon, nasa isip ko is Dubai. Sobrang futuristic sa Dubai. Tsaka may budget. May budget. May budget. Nung pagpunta ko ng Dubai, nagulat ako sa ano nila, sa tawag dito, parang Structure station nila, sa- metro tawag nila. Parang MRT nila, ganun, metro tawag. Sobrang Sobrang ganda! Like, parang nakakahiyang gamitin. Kasi sobrang, pag ano no? Pag ano. Sure. Yung mga ginagawa mo sa plate. Parang parang lang. Parang kaya nila Possible. Oo, tas public ano yun di ba? So, Kaya masaya. Question lang din, medyo related sa yung sa transpo. Ano yung pag-transpo ninyo from bahay ninyo to Mapua before, nung college kayo? Curious lang. UV or jeep. Kasi sa Vito Cruz ako. LRT jeep. Tapos lakad. Ay, lakad saan? dito ka lang. Ay, nakadorm. Ako hindi. Uwian ako dati from QC, tapos lumipat kami Bulacan. So, uwian ako Bulacan, papunta dito. Grabe. Ano na ako, 4th year na ako nun. San Jose del Monte. Bungad lang naman, pero medyo malayo. Malayo pa rin. Lampas pa rin siya ng Fairview, so malayo. Far view. Fairview. Fairview talaga. Ako naman, UV or jeep or LRT. Basta sa Vito Cruz lang ako. So, pero dati, nung senior high ako sa Cavite. So, bus o uwian. So, 2 years din akong uwian. Oo. Pero isang sakay lang naman siya. So, tulog ka lang sa bus. So, yun. Oo, bus or UV din. Yung From Cavite. yung may nagtatawag dito po ang Oo, sakayan. oo. Yung sa Loton. Ay, sa Loton. Sa Loton yan. Or post office. Ako naman, lakad na ako. Sa likod lang ng Mapua. So, wala akong Doon ka sa diba yung orange na? Oo, sa orange. Ay. Kasi ko may friend ako na parang kinukwento niya sa akin, parang she asked help daw from you minsan sa places. Si Denise Labrador. Kasi yung clerk ko lang. Kaya okay. Sure ko lang. Pero from where ka talaga? From where ka talaga? From Quezon Province. Oh. So, ever since nagdo-dorm ka na talaga? Hirap na mauwian ng Oo, umuwi ka naman. Sa Oo. Parang, nung nag-student council ako, parang Hindi ka na umuwi. Parang nag-overnight lang sa bahay, tapos okay, balik na. Balik ka na. Para lang makita, maalala mo yung itsura ng Nawala na. Future. Si Ate. Ayun. So ako, yung parang napag-usapan din namin kanina, yung feeling ko kasi, yung main goal ko as an architecture student before is magka-license. So, feeling ko, pag nakuha ko na yung license ko, parang, okay, fulfilled na. Ganyan, retire na ako agad. Freestyle na lang. Okay na, tapos na. Hindi, yun. Parang after ko makuha, parang doon ko na talaga explore yung gusto ko. Kunwari, yun nga, di ba nagka-content creator ako, ganyan. Parang to explore that side, di ko alam kung mag-freelance pa ako doon or freelance sa ibang job as an architect talaga, magpa-practice na ako ng sarili ko. So, as of now, wala pa yung utak ko sa pag-ibang bansa kasi medyo clingy ako sa mga pamilya. Clingy sa pamilya. Hindi, pero ganun. So, pero hindi naman ako nagko-close ng doors kasi magandang opportunity rin talaga yung to know what's out there pa. Kasi ngayon, di ba, parang nasa working kami. Pero mas iba raw kasi talaga sa ibang bansa na talaga. Kasi yung mga ka-work ko ngayon sa current company ko, nag-work sila sa Singapore, sa mga Japan, ganyan, sa iba-iba. And ibang-iba raw talaga, budget-wise, yung makakasalamuha mong tao, yung mga culture. So, parang exciting rin naman yun. So, ayun. I'm open to that na din naman, pero not
Going there there pa. pa. Oo, not anytime soon. Mas mag-widen kasi yung network mo rin pag nasa ibang bansa ka. Tsaka yung ano rin, yung living, ano mo, Oo. yung living Yung situation. cost. Oo. Kailangan mo din siya Oo. i-factor. Yun. Ako naman, parang iniisip ko kasi, parang pag mag-iibang bansa ako, dapat yung knowledge ko about architecture, parang Enough na dapat. Parang ganun. Parang kailangan kong malaman yung total design. Kasi from SD, tapos kung paano yung detailing nun, tapos kung paano yung construction. So, feeling ko kapag meron akong complete experience, Start to finish. Parang doon ko palang i-open yung idea ko about yung opportunities abroad. So, may mga inaay ba kayong parang like, career na not necessarily related sa architecture? Pero medyo close but not that related. Wala akong maisip na. Siguro let's say But if hindi ako Oo. What if hindi ako architect? Siguro ako, hindi ako architect. Kasi marami akong choices before taking up architecture. Nasa choices ko rin yung CE. Tapos, dent. Layo, no? Dentistry. Dentistry. Kasi sa CEU ako nag-senior high. So, yung influence. Oo, influence. Na-influensyahan nila ako na, mag-dent ka na lang, ganyan. Kasi hindi naman yung CU for dentistry. Oo. Sikat sila for Talaga. dentistry. So, nung time na yun, medyo nagdadalawang isip na rin ako na kung gusto ko talaga mag-art. Parang mas masaya sa dent. Parang, Oo. May dala kang Oo, parang in a way, makakatulong ka rin sa family mo. Sino gustong bubong ka lang ko iipin dyan? Linisan ko kayo. Diba? So parang, siguro kung hindi nga ako, kung hindi ko pinush yung archi, then, Most likely dentistry. most likely dentistry. Ako naman, nag-try ako mag-multimedia arts sa iAcademy. So, more of, ganun talaga yung path na gusto ko, na parang arts Artsy creative. talaga. Oo, na parang, nag-enjoy kasi ako sa editing, dun sa part na yun. So, ayun, yun yung tingin ko. Feeling ko nasa graphic design artist ako. Kaya bagay ka talaga sa Kaya yun, parang yung frustration ko tuloy na maging graphic artist, dinagay ko na lang sa pag-vlog, ganun. So, Watermelon. oh, first. Gusto ko yung intro niya eh. Hi, it's Micaela. Siguro pag di ako arty, I'm into research din or journalism. Kasi parang nung junior high to senior high, parang part ako ng publication. Tapos nawala siya ng college. Tapos naisip ko ngayon, if may opportunity, parang yun na lang yung path na kukunin ko. So medyo malayo siya sa artsy-artsy. Seryoso. Sumali ka ng New Builder. Hindi ako sumali ng computer, pero parang Sabi ko sa'yo, pa-joke-joke na ako na New Builder natin! Actually, honor, soc, math, soc, lahat talaga. Major in talaga Major in siya. org. Oo, major in BS org. org. BS org. Pero yun nga, parang sa cheerping, hindi ko rin tinuloy yung New Builder. Ang try out lang din. Try lang talaga. Try lang. At least Experience. try. Na-experience mo lang. Ay, by the way, di ba naman siya may multimedia arts? Sa tingin mo ba, would you want to study MMA after, like, in your current lifetime? Feel ko oo. Kasi it's also a form of upskill eh. Yung sabi kanina ni Pia, parang in this generation, kailangan mo talaga mag-upskill ng mag-upskill na parang you should learn every day pa rin. Kahit like graduate ka na. Kasi kami kahit graduate na kami, we're still learning. Learning never yung stops. excerpts nga, diba? Learning never stops Yung talaga. excerpts na yan. Oo. Learning never stops. Lalo Learning na may never stops. online classes na ngayon, feel ko parang I'm open din talaga to learn different, including multimedia arts. Even yung mga seminars, yung mga Oo, pag-join, oo. sobrang dami mo matututunan sa ganun. Utilize the free, Free din, seminars. So, yung mga free seminars, usually yung UAPSA, madami kami Yeah. free seminars. So, kaya if ever, pumunta na kayo, lalo na if member kayo. Pero kasi as far as I know, kapag hindi kayo member, may fee minsan. So, Minimal fee naman. Diba? Join na kayo. kaya join na din. China, charming. At future, sila na po yung magtotok doon. In the future, what if? Advertisement. Mga seminar talks. Seminar talk. Gusto mo ba? What if? Uy, With magandang exposure, maganda oo. exposure, Exposure experience. yun. Oh, diba? Pang ano yan? Public CV yan. speaking. Social media mo, pwede mo Public promote, speaking. Parang useful din yung public Useful yung public speaking. Totoo. Kasi, medyo hindi ko forte yung public speaking. Kasi alam yan ng mga people na medyo mahihayin kasi talaga ako. And
Kaya nga siya Ayun, medyo mahihain kasi akong tao. And most of the time, medyo tingin ko sa sarili ko, medyo takot sa tao. Kaya takot ako sa iyo. Gumaganon siya. Kaya I think that this is one of the ways that I'm able to help fight yung parang anxiety ko when it comes to that. Kaya masaya yung experience ko right now. Especially nakakausap ko and si Ate Luis. Starstruck. Magandang kasi to, yung magandang practice to, lalo kayo, di ba? Ngayon, nag-i-invite kayo ng iba't ibang individuals. It's a good practice na rin. Actually, in parang, paano ba? Yung pakikisalamuha. Magandang stepping stone yung ganitong experience, di ba? Para in the future, kapag nag-work na kayo, medyo hindi na kayo mahihirapan. Parang yung adjustment period, medyo wala na. Kasi na-experience nyo na siya before. Lalo na pag nag-work ka din, akala mo tapos ka na sa presentation. May presentations din, di ba kung na-ring design mo, ipipresent mo yun sa client, ano mo yung rationale nyo, yung design. Kayo nag-represent? Oo, may part, binibigyan kami minsan ng part. So, parang mara sa team, parang sasama kami, tapos, sige, itong part na to, i-explain mo. Parang ganun. So, yun, good, rin siya, practice na marunong ka magsalita ngayon para sa work, may use mo rin siya. So, sa meetings, ganyan, Meetings, kailangan nagsasalita. Hindi kayong yung parang kasi mawawala yung nila simula sa'yo. Siguro. Simula. Okay lang naman. Pero hindi ka paniniwalaan pag hindi ka confident sa sinasabi. Kailangan talaga na confident ka sa sarili mo eh. Kailangan confident ka. Kasi doon mo may papakita yung kung how much they could trust you. Yung clients mo and others. Papakita mo kung gaano ka dami, kalalim yung alam mo. Kasi lalo na ngayon, syempre, bata pa kami. So minsan hindi madaling paniwala. Ay, RD ka ba talaga? Junior. Parang bata mo pa. Graduate ka na ba talaga? Oo, ganun. Diba? Sa jeep nga, diba? Estudyante. Estudyante ka? Estudyante. So maganda yung maganda na napapractice nyo yung way nyo na pag-handle ng sarili, sa pagsasalita. Kasi ayun nga, madadala nyo yan sa work. Like yung nasabi niyo pa pagkausap sa client. No? Minsan dyan tayo, minsan kabalo kapag bago pa lang. Ano po mga experience niyo po dun sa client? Ako nung first time, syempre tahimik lang. Pero just know when to rise mo. Alam mo yung, dapat alam mo lang kung kailan ka magsasalita. Yun, important din yun, yung social cues. Social parang, cues. For example, nag-uusap sila, tapos bigla akong Sasabat sasalita. ka. Bawal yun. Parang isipin mo rin kung tama ba yung mo. So, yun, yung experience ko nun, parang binigyan lang ako ng small part to just explain. Kasi ako gumawa nun. So, parang sabi nila, yan, explain mo. Parang, to be specific, parang ceiling baffles yun. So, parang pinalayout sa akin, in-explain sa akin, ba't ganun yung linayout ko sa ceiling baffles. So, ayun, in-explain ko lang siya. Pinaktis ko talaga yun nung gabi na parang, lalo na client. Yun yung first time? Oo, yun yung first time ko makipag-usap sa client. So, ayun, eventually, naging mas confident na ako sa pakikipag-usap. Basta pag na-try mo na, eventually, parang madali na lang sa'yo. Minsan nakakakaba pa rin syempre, pero ayun, just keep practicing and mag-i-improve at mag-i-improve ka naman every time you do it. Never be afraid to be a beginner. Oo. Importante talaga yung social skills. Especially sa architecture kasi networking, yung isa sa top things na kailangan mong pagkakita. Kasi through connections, doon siguro makikilala yung mga people, yung mga clients mo mostly. Oo, yung future clients mo, kung ikaw na talaga yung mag-freelance ka na. Yeah, it's important to keep track of the people na you meet talaga. Yung parang hindi ka na basta-basta magda-drop ng tao sa life mo. Oo, Parang don't burn bridges. Don't burn Talaga. bridges kasi possible clients yan soon, di ba? Hindi mo alam, kahit kayo sa amin, iba namin suppliers, parang biglang magme-message na Sila naman ang Oo, magpapadisplay. na parang, hi po, ganyan-ganyan, I know you're from Chuchu, yun. So, di ba, kahit minsan ko Never lang burn sila bridges. nakausap, naalala pa rin nila. Since yung mga client mo, mga kilala rin yan, pwede ka i-recommend. Oo, yun talaga. Nag-grow yung. Kaya naman. Ako naman, yung pa ako sa company. So, sa company kasi namin, yung presentation talaga mostly si royalty na Oo, represent. same. Yung pinapractice ko naman, yung how will I present the ideas to him naman. Yun yung medyo... Ikaw yun naman din. yung magbebenta ng design sa sa boss mo. Yung ganun, mas maganda to communicate your
simple lang siya and hindi paligoy-ligoy. Kapag kasi straightforward Direct. yung ideas mo, mas napipick up mo ang mga tao, especially sa office setup. Tapos, if you keep it simple, parang sensible, dapat yung mga pinapresent mong idea, dapat may reason behind it. Hindi mo pwedeng sabihin, Basta-basta. Kasi parang gusto ko lang Feel ko wala to. lang. Ito mood ko today. Or may space kasi dyan. Kasi kung saan yung space, hindi pwedeng ganun. Hindi pwedeng Parang, ganun. Oo, dapat may purpose lahat ng nilalagay mo. So sa presentation, you have, makakabit din kasi dun yung yung design thinking process mo. Kung paano ka mag-isip, dapat na voice out mo yun sa ibang tao. Tsaka yun sa individual na. For example, siya yung mag-represent. Yung college kasi, may sayang na space storage. Oo. Storage! Storage! Storage pag wala ka na malagay. Kung anong electrical MRF. Oo. I-room. Minsan nakasila sa client pag maraming revisions na tapos Oo. Yun talaga. Yun yung... kung Tapos sa yung ipaparevise nila, yun din yung ginawa mo Oo. before. Kaya kung sa school na ano ka na, ay may mali ka pa sa working life, parang endless revisions talaga. Minsan kahit construction na, di ba? Oo, ang dami pa. Pwede pa add ng room na ganito. Ate, nagpapagsok na Meron tayo. nga kami dati, parang 11th story yung actual plan. Tapos pina-9 story niya kasi wala na raw budget. Parang ganun. So parang kami, na-FCD na-release na yung FCD. So nag-construction bulletin na lang, parang ganun. So yun. So hindi mo talaga maaano minsan yung timpla ng Structural yun, same pa rin o binago nila? Sorry. Oo, hindi, kasi gusto na lang dapat ibahin yung hollow blocks. Yung ano yan? ACP? Ay, ano yung ACP? Yung magaang. So parang, basta ang dami nilang pagbago ng isip. So hindi mo rin talaga matitimpla yung client eh. So yun pa, isa pa, every client is different. May mabait, may sungit, may mahirap kausap, may madali kausap, may yun. So, mga suppliers. Oo, and suppliers, dapat maging pasensyoso. Patience is key. And communication skill talaga. Ang haba na pa. Hindi na pa tayo. Sorry. Kapagod na sila. Kailangan po natin mag-last message Okay. para sa mga iwak last message. Ano pong Ano ba last message? Ano ba? Iwak sa students, tips. Wait, pwede pag-isipan Oo nga eh. Bigla ako doon. Ano yun? Ano to, table? Si Louis daw. So for UAPSA students, grab the opportunity that UAPSA have catered for you. They have seminars, podcasts, listen to them. And kasi marami kayong matututunan dito sa mga programs ng UAPSA. So yung mga, may mga guests naman sila and yung mga guests din naman nila, hindi biro, mga bigatin. Yes. From the previous episodes and further episodes, I know that marami silang in store for you. So, tune in sa kanilang mga programs and keep going sa, kasi na-take nyo na yung architecture, so why not tapusin na natin? Share nyo na yun. Siguro for me, advice, last message to all the UAPSA people out there. Siguro, ayun, same, grab the opportunity to attend, to participate in what they create for you. Kasi at the end of the day, it will really help you sa pagiging better. And siguro, like gaya ng mga sabi ko kanina, keep exploring, widen your knowledge. Kapag may hindi ka alam, Google mo yan. Like pag may kunwari, even yung mga words na narinig mo lang, Google mo yan. Like, GMG. GMG. So ayun, widen your knowledge, upskill, yan pinaka-importante. And most importantly pala is enjoy in what you do. Kasi it will keep you sane.
So, ako naman, yung last message ko to yung APSA people, same din, the joke lang. Pero totoo, yun, same din sa sinabi talaga nila na I'm very thankful for the APSA members and organizers for inviting us here, of course, and for doing podcasts like this kasi ma-appreciate ko rin talaga to if ever parang nung baguhan ako ganyan, I would love, sana may ganito na I would love to hear these insights from other people as well. So I'm looking forward din makikinig ako sa iba yung podcasts and ayun, so my last message din talaga is to put yourself out there, broaden your knowledge, and the world is so much bigger than the school. So talagang training ground mo lang yan. So don't be afraid to explore and try different things. Gawin mo lahat ng magagawa mo habang estudyante ka pa lang kasi marami kang hindi na magagawa kapag nag-work ka na. Oo, so parang enjoy your college life and your training life kunwari. And ayun, don't be afraid to make mistakes. And always, kung nawawalan ka na ng pag-asa na magpatuloy, just always remember why you're doing it and why you're here right now. So, ayun. So, inspiring. Nablang ko. Gusto rin po na magpasalamat sa mga furniture na to, which is It's from Mapua Industrial Design Society and Mapua Interior Design. We would also like to thank our sponsors, 933 Creatives and University Print, and also the rebrand. So as we end, we actually have something special for you guys. Wow! Ayun. Akala ko check. Kaya nga akala ko check. House and lot. Dito po. Ate Maria Luis Reyes. Ate Gaela Manibas. And Ate Sofia Manper. Thank you. Cute. Okay naman yung design. Ay, meron po kami uwak sa merch. Ay, wow! Thank you. Yan na natin. Thanks. Ay, Ano to? Tama ba tote bag siya? Ay, di na ano siya. Nataanano ko. Hindi ba ginagan? Paano siya? Tama ba? Jubag po siya. Ano yung jubag? Ano yung jubag? Matanda? Ako nakalimutan. Feel ko tuloy ang tanda. Ano to, babe? Kailangan ko to Gen Z. Ako lang ito ganon. Ang ano tawag? Chuno? Ay, Chuno. O, di ba? May new learning May style. new learnings tayo ngayon. Chuno ba? Chuno ba? Ay, naman siya. Pwede may ribbon. Wow. Chuno ba? Bibili rin ako niyan. Ano ba? Guys, bili na. Char! Papa Beach. Guys, bili na. So, bibili ka? 300 pesos po. Classic. Ano, 300 pesos lang daw. Nag-promote. So, ayun po, thank you po. Alam po natin. Thank you so much. Thank you so much sa So, thank you for visiting and thank you for listening to them, guys. So, we hope that you would still tune in. Pagod na pagod na. We hope that you guys will still tune in sa susunod na episodes namin since ayun nga, we will invite more guests. Samahan niyo po kayo mag-outro. Chuchu, ganyan. Okay. Paano ka na? Chuchu lang. Pero hindi naman namin. Pagkasabi ka, thank you for riding up sa train. Okay. Okay. 1, 2, 3, go. Thank you for riding up sa train. Choo-choo! When the morning